Hi everyone! Today's episode is very special kasi 34th birthday ko na. February is my month. And nag-celebrate talaga ako ng birthday ko for 1 month. Kasi ang dami ko friends sa Madrid, nagta-travel ako. Then pati sa mga friends sa Philippines, nag-celebrate ako dati. Ngayon na nakatira na ako sa Spain, hindi ko na yun ginagawa. So this episode is very special kasi feeling ko sobrang nag-matured na ako. And life is a gift. You know, hindi ko kailangan bumili ng mamahaling bag or magbiyahe. Though magbibiyahe ako kasi part na yun ng buhay ko. Kasi sobrang adventurous ako eh. Or ano pa ba, mga damit. Part din yun. Hindi ko sinasabi di ako bumibili nun. Pero feeling ko, na-reach ko na yung maturity level na masasabi ko is pinaka-importante na sa akin yung peace of mind and my family. Of course, my businesses as well. Pero sobrang pinaghirapan ko yung buhay ko para tumakbo na yung mga businesses ko with minimal effort. And ngayon naman, this year, is my personal life naman. So parang very tututukan ko talaga gumawa ng identity for myself outside my businesses. Yes, being Angeli of Access Travel or this podcaster, these things are beautiful. As in, I'm so grateful for these things. Pero kaka-build ko kasi ng mga to, parang there was a time, nagkaroon ako ng identity crisis. So yun ang tututukan ko. So here are my lessons, 5 lessons na lang, that I've learned sa life na to, 'di ba? I feel so grateful na I'm here in front of you guys and you're listening to my wisdom and my life. Kasi masasabi ko naman, these are my lessons, 'di ba? Hindi ako na-influensyahan ng kung sino-sino. As in, pinagdaanan ko yung buong journey ko, ako nag-build bago ko mabuo tong lessons na to. So first is consistency. And consistency is always connected sa resiliency and discipline. Diba? So parang first best example mabibigay ko ng buhay ko is nung COVID. Nawala. Imagine niyo, baby ko si Access Travel. Pagising ko, wala na siya. Diba? Isa din yan sa most asked questions sa buhay ko. Paano ko na-survive yung COVID? If tatanungin niyo ako, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, gumawa kami ng new businesses, including this podcast. Imagine niyo, nagkaroon pa ako ng mga tragedies, no? Nanakawan ako, naghiwalay kami ng boyfriend ko, at kung ano-ano pa, sabay-sabay nangyari. Yun na yung turning point ng life ko, na talagang namulat ako, nagising ako na, oh my God, pag may something ka pala, pwede siya mawala na lang. So, hindi dapat natin take for granted yung mga bagay-bagay sa buhay, lalo na yung mga things na sobrang iniingatan natin, parang yung baby ko si Access, sobrang fragile niya pala. Pwede pala siya mawala kahit gaano katiba yung foundation noon. Employees ko, lahat nawala. Clients, as in everything, I lost it. But I was able to survive everything because sobrang consistent ako eh. Magpa 5 years na yung life in progress. Kahit wala akong brand deals, kahit di ako kumikita dito, I show up. Kasi ito na yung giving back ko. Ito na yung parang healing thing ko. Dito na ako nag-heal pag nababasa ko yung messages ng mga tao. Very importante pala, may mga ginagawa tayong bagay na wala tayong napapala in return. We just want to give. So ito yun for me, consistency. Even sa business ko, almost 14 years ko na pinapatakbo si Access Travel, and I'm still here. Yes, nag-i-innovate kami, gumagawa kami ng new things, nag-try kami ng new things, andito pa rin kami, nandito pa rin ako. And despite being here for that long, parang wala pa rin nakakilala sa akin. I'm still very mysterious. Kasi my purpose na nandito ako is just to make money, just to expand my businesses, just to leave a mark, my legacy, which is my Access Travel. Life work ko yun, guys. As in, sobrang pinaghihirapan ko yun. Tapos nabuo na yung kung ano-ano from that. Consistency. And idadagdag ko na rin yung pag-workout. So today, nag-shoot kami ng video na to. Nag-workout pa ako. That's being consistent. Diba? Wala akong pupuntahan. Wala akong pupuntahang event. Wala akong pupuntahang beach trip. It's just my lifestyle. Naging lifestyle ko na siya. Even yung eating, lahat. Kasi for me, consuming is, it goes beyond, ano lang kinakain, ganun. Hindi lang siya kain lang. It goes beyond our daily habits, paano natin tratuhin yung sarili natin, consistency, discipline, and resiliency. So, pag may nangyari, hindi magsastop ka na. Kung porket wala ka nakita na progress agad, magsastop ka na. No, mag-connected yan.
tatlong yan, magkakasama yan. Hindi pwede may isa mawala dyan. Second naman is, I am not everyone's cup of tea. And that's okay. For me, ang pinakamahirap bagay na gawin is to be fake. I am a lot of things. Yes, masungit, maldita, direct to the point. Lahat yan. But I'm never fake. I've always been so true to myself. Kasi di ko kaya. Titingnan ko yung sarili ko everyday sa salamin, no. Di ko kaya nagsisinungaling, no. I'd rather be liked for who I am kaysa yung parang, or hated for who I am. But hindi ko kaya na malike ako ng sobrang dami, pero hindi ako yun. I'd rather be liked by a few people. That's what I wanted to say. Or hated by a lot. Kaysa yung gusto ako ng mga tao, yung sobrang people-pleasing ko, yung personality ko sa social media. Gusto nga ako ng 5 million na tao. Hirap naman ako magpakita everyday in front of the camera kasi hindi ako yun. Kailangan ko mag-create ng, parang fake personality. I just cannot. When people meet me sa real life, parang ako din yung nakikita sa TikTok, sa mga podcast videos ko. Ako yun na yun. Parang wala na pinagkaiba. We need to reach that point in our life na tanggap na natin sino tayo. And that includes all our bad traits. Kasama yun doon. Kasi hindi pwede puro good sides lang yung tanggap mo. Kasi pag hindi mo tanggap yung bad sides mo, magsasuffer ka. Yun, magiging people pleaser ka, magiging fake person ka. So, hindi pwede, hindi mo tanggap yung mga bad traits mo. Very important na malaman mo yun. Kasi pag hindi mo alam yun, paano mo ayusin yung sarili mo, di ba? Kung tinatakpan mo yun, hinahide mo yun. So, I cannot do that. At this point, alam ko, ano ba yung mga ayoko sa sarili ko. Minsan, hindi ko makontrol yung naiinis ako kasi gusto kontrolin yung mga bagay. Pero, I'm working on that. Kasi gusto ko kontrolin, parang under ko siya. Kasi syempre leader ako tapos ate ako sa bahay. So, hindi ko pala kaya kontrolin yun. So, I'm letting go of that trait. Hate na hate ko yun sa sarili ko. So, sobrang hate ko yun sa sarili ko. Pag ginagawa ko yun, nakakaramdam ako ng anxiety. Kinakabahan ako for no reason. I don't like that. As in, I don't like that. So, third one naman is, set your standards. And wag kayong magbababa ng standards. Standards are very important in life, if ever you're deciding ano school papasukan nyo, ano pa ba, sa love, sa friendships, sa gamit, lahat may standards. Unintentionally, hindi natin na-realize, bata pa lang tayo, may standards na tayo. Ano gusto nating suotin, ano gusto nating laruin, standards yun eh. 'Di ba? But why are we shamed for having standards habang tumatanda tayo? Like sa case ko, madaming tao hindi alam ang private life ko, ang personal life ko. People don't know ano mga nangyayari sa akin kasi hindi ko siya sinishare. So, I am shamed for that. Na parang, taas ka ni standards mo, kaya wala kang asawa. Taas ka ni standards mo, kaya ganito, kaya ganyan. But I created those standards for myself. Even sa friendships, I am very, very maarte. Kasi, magiging katulad nila ako eh. 'Di ba? Kung sumama sa mga taong ayoko, di ko kaparehas ng interest, maging katulad nila ako. For an instance, it's very important for me na yung mga tao na kapaligid sa akin, especially sa friendships, active sila. Like lifestyle. Though hindi ko sinasabi, lahat na kaibigan ko nag-workout, may six-pack, no. When I say active sila, mindful sila sa lifestyle nila. I cannot be friends with people na, alam nyo, nag-abuse ng alcohol or ng smoking kasi hindi ako yun eh. Hindi ko rin sila makakasundo. So, wala ding mangyayari. So, alam ko rin na parang marami ako nati-trigger na tao pagdating sa ganyan. Kasi may mga nakikita siguro sila sa akin na gusto naman nilang gawin, kuya discipline. Kaya madalas, nung college, nung nag-masters ako sa Spain, ang dami kong nakaalitan sa class. Kasi 30 na ako noon eh, sila 22, 23. So parang malakas pa silang uminom. Kasi era nila yun eh, time pa nila yun eh, di ba? Dapat lang gawin nila yun kasi nasa ganung stage sila. Wala ako sa ganun eh, never ko din siya na-enjoy. So parang feeling ko marami ako na-trigger kasi they really wanted to quit naman. But hindi nila magawa. Kaya I stopped hanging out with them. So there was one important lesson I've learned, siguro mga couple of weeks ago, I shared this on my TikTok. We will trigger a lot of people.
Normal yun. Bakit? Kasi sabi ng client ko, walking reminder tayo sa kanila sa mga bagay di nila nagawa or di pa nagagawa. For an instance, feeling niya, sabi niya sa akin, Anjali, I'm sure marami tao na trigger sa'yo because you travel for a living. You breathe travel. Everything you do is connected to travel. And travel is a luxury. Maraming tao may gusto gumawa niyan, pero di nila nagagawa. For whatsoever reason, iba na yung priorities ko. Siguro magagawa pa nila in the future. So sabi niya, you watch out. Sino yung mga naka-hangout mo? You make sure na people na kapaligid sa'yo are supportive sa ginagawa mo. Hindi yung ikaw yung walking reminder sa kanila. Or alam niyo yung may hidden resentment. So stay away from those people. Number 4 lesson is about money. Very important. Alam nyo, madali lang gastusin ng pera. Sobrang dali. As in, sobrang daling ubusin. This has been one of my best skills. I keep my money very close to me. Like, I am in love with money. I love having money. Bata pa lang ako, may businesses na ako. Parang, naalala nyo na uso yung F4, millennial era ko yun. Nagbebenta na ako ng merch noon. Imagine I was 14, 13, di ko na maalala. May pera na ako noon. Tapos nagtuloy-tuloy na yung mga businesses ko. So I'm so used to being financially stable. And I cannot let go of that. Even sa partner, yun yung hanap ko. My partner needs to be financially stable. Kasi kung hindi, sorry, I cannot compromise. So first requirement ko yun. Next na yung mga pogi, matangkad, ganyan. First requirement is, kailangan may laman yung bulsa niya. Kasi hindi ako magsasuffer. Kasi wala sa personality ko yung TS, yung nagtitiis. Kasi if may option naman ako mag-exit, I'd rather exit. Bakit naman ako magtitiis, diba? So last lesson is, it's about tiis. Bakit ba kayo nagtitiis? Bakit ako magtitiis? Like yung tinatanong, if hindi ako masaya, exit. If ayoko sa mga taong to, stop talking to them. Cut them off. If ayoko yung ginagawa ko, di ko na siya gagawin. If hindi ako nag-enjoy sa isang simpleng workout, di ko na siya ulitin. Di ko pipilitin yung sarili ko. Life is too short para magtiis. Life is too short para magpilit na mga bagay, tao, na hindi na nag-fit sa life natin, lifestyle, interest. And nagbabago yan, ha? Nagbabago ang interest natin, nagbabago ang life natin. Imagine, akalain nyo, masasabi ko to kung 10 years ago na I'm ready to have a partner, I'm ready to share my life. Parang hindi ko yun to masasabi 10 years ago. Sobrang selfish ako sa time ko doon. But I've changed. And therapy changed me. I talk about that a lot. I wish I started sooner. And I would have become a better leader, daughter, person. Ang dami nagbago sa akin since I started doing therapy. I'm gonna create a different video podcast for that because I really want to dive into therapy and why we should make it part of our daily, routine, or kung hindi natin kaya siya gawing part, at least seek help or wisdom online from people, diba? For me, therapy changed my life. I'm sitting here sharing all these lessons. It's because therapy changed me. I learned to deal with my emotions. Ang dami ko pa gusto i-share na lessons, but I'm gonna, dive into separate videos na lang para marami tayong pag-usapan. So for now, to sum it up, I feel like it boils down to be intentional sa time, people, and what you actually want for yourself. Very important, diba? And isa pang lesson I want to share before I close this episode is my client told me, when you are with the right people, your stories and experiences, lahat yun nagsasound as confidence. But when you are with the wrong people, lahat na sasabihin mo is arrogance. So choose your people, choose the things that you want to do for yourself because life is too short. And ayaw natin masayang ang buhay. I am 34 now. Kung 75 yung buhay ko, ilan na lang. Nabuhay ko na yung kalahati halos. So kalahati na lang, diba? That's all, guys. I hope you enjoyed my birthday lessons. And thank you for watching and listening as well. Please follow us on Instagram at LifeInProgressPH. And my personal is Anjali Dub. And you can also watch this episode on my YouTube, Anjali Dub. That's all, guys. Adios. Ciao.